Hoy, Pilipinas! Nandiyan na pala kayo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Diretso na tayo sa ating talakayan. Ito na! Mainit na ang politika ka-coffee dito sa Pilipinas. Kaya kung medyo naiinis kayo sa mga politician, napaka-politiko talaga, mga napaka-traditional politician ka-coffee, normal yan. Kasi yan talaga ang kultura ng politika dito sa Pilipinas. Usapin ng impeachment ni Sara Duterte, bakit hindi umuusad? Diba? Napapatanong ka, tagal na pinag-uusapan yan, anong nangyari? Bakit natitenga? Saan natitenga? Diba? Bakit hindi yan gumagalaw? For sure, naitanong nyo na yan. Kasi, ang tagal na yung final yung mga impeachment complaints yan. Bakit until now, hindi pa napapasa yan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez? Bakit nakatenga pa yan? In fact, may nakiusap na naman. Diba? Ang sinasabi kay GenSec, General Secretary ng House of Representatives, na baka pwede bigyan pa sila ng dagdag na oras kasi meron pang 4th impeachment complaints na ipa-file ka-coffee. So, hintayan tayo dito. Alam mo kung bakit? Ano ang katotohanan dito? Ito, nasa headline din ng GMA ka-coffee. Napapansin na nila bakit natitenga yung impeachment na yan? Marami ang gusto nang impeach si Sara Duterte. Sa dami ng kasalanan ginawa niya, allegedly, doon sa mga balita, doon sa investigasyon ng Quadco, may mga testimonya mismo, may mga COA report, napakaraming ebidensya na matitibay na grounds para ma-impeach si Sara Duterte. Bakit hindi yan gumagalaw? O, sabi sa GMA News Online, House leadership urged to act on impeachment complaints versus BP Sara. In the first place, mandato ng Kongreso yan na tingnan ang kahit na anumang impeachment complaints, regardless kung magrarally ang Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo yan dahil trabaho nyo yan, di ba? Inuutusan sila ng saligang batas ng konstitusyon na aksyonan ang kahit na anong impeachment complaints na ihahain sa isang tao. Pero bakit natitenga yan? Bakit hindi yan gumagalaw? Alam mo kung bakit? Politics. Di ba? Sabi ni PBBM, huwag nyo ituloy ang impeachment. Di ba? Nag-text si PBBM dyan sa mga mababatas, huwag nyo lang ituloy ang impeachment. Pero trabaho nila yan Suggestion lang naman yung kay PBB. Hindi yan naman pwede pilitin yan. Sige, sasakalin ko kayo ha. Pag ituloy nyo yan, sasakalin ko kayo o hindi ko kayo bibigyan ng budget. Hindi naman ganun yun Ngayon, ang bola nasa mga mambabatas. Nasa House of Representatives pang bola. Tingnan ninyo ka-coffee yung inyong representative sa lugar ninyo. Kasi baka sila yung cause of delay. Bakit ayaw nila pausarin itong impeachment complaint? Tingnan niyo yung mga kinatawan ninyo. Bakit? Kasi nananansya. Tinatansya nila, anong makukuha ko? Yan na naman Kaya naiinis ka sa mga politiko Hindi naman lahat, pero mangilan-ngilan maiinis ka. Anong makukuha ko kapag nagsag-ayon ako dito? Kapag nag-agree ako sa impeachment? Anong mangyayari sa akin? The usual na politiko. Tinitingnan nila kung anong mapapala nila. May makukuha ba ako dyan? Or mababawasan ba ako ng boto dyan? Yung iba natakot sa Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang, nagkambyo, naglaylo. Kasi political survival yan Kailangan nila mag-stay sa powers. Yun ang masaklap. Yun ang masakit sa mga politiko. Mas matutuwa ka pa actually, mas maiintindihan mo pa to itong grupo nila Castro. Dahil hindi sila nadidiktahan Kung ano sabihin nila, gusto nila sabihin, di ba? Kahit minority sila. Ang problema, yung ilang politiko, hindi naman lahat wag na tayo magpangalan, pero alam nyo kung sino yan. Politiko talaga. Traditional politician talaga. Which is, ginagawa nila yan for their survival. Yan ang buhay nila Yan ang kabuhayan nila Nako, pangit naman yung ganyan. Diba? Kaya ka kinatawan dyan Kaya ka representative. Kinakatawan mo yung constituents mo. Kaya tanungin mo yung mga constituents mo. Mag-ikot ka sa bayan mo. Ano yung hinaing ng taong bayan? Kung pwede ka, marami kang tao dyan, mag-interview ka. Gusto ba nila ng impeachment kay Sara o hindi? Tingnan mo. Kung hindi nila, edi yun ang stand mo. Hindi mo yan stand. Nagagets nyo ako ka-coffee? Ang mambabatas, hindi mo yan stand. Stand yan ng constituents mo. Ang problema, tingnan ninyo ka-coffee, yung mga mambabatas sa inyo, baka hindi yan bumababa sa ground. Hindi inaalam kung ano gusto nyo. Kasi ang daming gustong ma-impeach si Sara Duterte dahil sa pinaggagawa niya. Pero bakit hindi yan gumagalaw? Lalo na sa Senado. Sa House of Representatives nga, maraming bilang yan Actually, number one sure na yan Sure win na yan ka-coffee. Makakakuha ng enough numbers yan dyan sa House of Representatives. Madali lang yan kung tutuusin ang problema dyan. Ang problema, yung mga politiko na biglang naduwag.
Sa Senado, mas mahirap yan dahil mas maraming kakampi si Sara Duterte dyan. Sa HOR, hindi. Maraming galit kay Sara Duterte yan. Pero naninimbang itong mga mambabatas. Anong mapapala nila? Anong makukuha nila? What will happen to them once they support the impeachment complaints? Yun ang problema. Kaya nadidelay yan. Kasi may mga mambabatas na hindi ginagampanan yung kagustuhan ng mga residente nila, ng kanilang mga constituents. Yun ang nakakalungkot dyan. Wala na, tutulugan na yan. Di ba? Ngayon, deadline daw, Monday. Ito ang deadline ngayon. Ngayon ano petsa ba kayo? January 6 ka coffee. Yun ang deadline nila ngayon. Mag-file man ng 4th impeachment complaint sa House of Representatives or hindi, ipapasa na po yan. Kasi kailangan gumalaw yan. Magbe-break na naman. January 13, magre-resume ka coffee, no? Hindi magbe-break na naman. Kasi mag-e-election, wala na. Hindi uusad yan. Kaya kung ikaw constituent ka, hikayatin mo yung representative ninyo. Sir, huwag kayong matakot sa Iglesia ni Cristo. Gawin nyo yung trabaho ninyo. Gawin mo kung ano yung stand ng constituents ng mga residente. Balita ng GMA News Online. House leadership urged to act on impeachment complaints versus VP Sara. In fairness, mas mag-iintindihan mo pa ito itong mga makabayan black Duterte Minority Leader Franz Castro has called on the House leadership to act on the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte by forwarding it to the Office of Secretary Martin Romualdez or referral to the Justice Panel. Wala Ilang buwan na ba nakalipas? Diba? Ilang buwan na natin pinag-uusapan yan. Hindi pa rin nakakarating sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Nasa Secretary General pa rin ata. Andiyan, nakabinbin pa rin yan. Hindi pa nasusuri. The three impeachment complaints filed against the Vice President remained in the Office of Secretary General Reginald Velasco since December 2024. Ayun. 1 month na nakabinbin dyan. Castro and fellow party list representatives Arlene Brosas of Gabriela and Raul Manuel of Kabataan endorsed the second complaint filed by left-leaning organizations. Ang balita namin, naroon pa rin sa Office of the Secretary General. Dapat nga aksyonan na ito ng leadership. Kasi kung wala nang inaantay na another complaint, kasi ang taong bayan talagang nag-aantay na nitong impeachment proceedings, sabi ni Franz Castro. May punto si Castro dyan. Kasi kung maghihintayin, wala na. O diba, sige, yung fourth, sige, nakiusap, diba? O wag niyo muna ipasa yan dahil may parating pa yung fourth complaint. O paano kung naipasa na yung fourth complaint na yan? O may mag-chat na naman. O wag niyo muna ipasa ulit yan dahil meron pa fifth complaint. Wala na, sangkaterba na yung reklamo niya, hindi na nasuri yan. Diba, hindi na umusad yan. Sino nagpapadelay dyan? Bakit nila dinay-delay yan? May punto rin si Castro dyan. Ang sinasabi ni Castro, ang taong bayan, gusto na nila yan. And let the Senate decide. Ano ba? Guilty ba si Sara Duterte sa pinagagawa niya o hindi? May proseso naman yan In the first place, mandato ng House of Representatives yan. Trabaho ng mga mambabatas yan na aksyonan ang kahit na anumang impeachment complaint. Check nila, i-verify nila. Ano ba to? May basis ba yan? Ano yung mga grounds na sinasabi nila? Pag-usapan, pag-debatehan, wala pa nga Until now di ba? Nakabinbin pa, nasa kay Secretary General pa rin. The three impeachment complaints filed against the Vice President is still nasa office po ng Secretary General Reginald Velasco. Asan ang timeline? Ngayon, napipressure na si SecGen, di ba? Sabi niya, Monday, this week ka coffee. Ipapasa na nila yan. Ang balita namin, naroon pa kay SecGen. Bakit nahuhold? Bakit sa kanya nahuhold? Duterte has said she never misused public funds and that the impeachment was a political attack against her. Sabi ni Duterte, di yan, ipaliwanag niya yan, di ba? Sa House of Representatives siya ipaliwanag yan. Total, due process naman yan Sabi niyo, walang due process yan. Kaya ka nga i-impeach Didinggin yung side mo, punta ka ng Senado, di ba? Explain mo yan, marami kang abogado dyan. Di ba? Pasinungalingan mo yung mga claims sa'yo. Sagutin mo yung mga tanong sa'yo ng mga mambabatas. With evidence, di ba? With proof. Castro then said that the House leadership should not be swayed by President Ferdinand Marcos Jr.'s previous statement discouraging House members from pursuing impeachment against the Vice President as well as other religious groups that may not favor such action.
In fairness, si Castro, mas matapang pa si Castro dyan. Huwag kayong matakot sa sinasabi. Huwag niyong pakinggan. Huwag kayong papasway. Huwag kayong magbabago ng opinion dahil sinabi ni PBBM, huwag niyong ituloy yung impeachment. Or, huwag kayong magpapasway sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na magrarally kami para tutulan yung impeachment. At kapag hindi nyo kami pinakinggan yung boto ninyo sa 2025, hindi namin ibibigay. Hindi ganun yun. Kung may paninindigan ka talaga dyan, di ba? Sundin mo yung mandato mo, alinsunod sa konstitusyon. Baka kasi nagpapadala ang leadership doon sa sinasabi ni President Marcos at saka yung mga banta ng ilang mga religious groups kaugnay doon sa posisyon nila sa impeachment. Gusto natin talaga maparusahan ang opisyal na gumagawa ng katiwalian o korupsyon sa pondo ng mamamayan. Tumpak. Magaling si Castro dyan. Actually, hindi rin ako sang-ayon doon sa stand ng Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng impeachment. Kasi sige, wag natin tingnan yung tao. Hindi si PBBM yan, hindi si Sara Duterte yan, hindi yan yung sila Garcia ng mga constitutional commissions ng mga chairpersons. Wala nasa masaligang batas natin yan eh. Kaya nadyan yung impeachment na yan para kapag may leader na tiwali, may paraan para matanggal sila. Kasi naman yung magre-resign. In the case of Sara Duterte, hindi niya magre-resign kasi protection niya yung posisyon niya. Ang pagiging vice president niya, protection niya yan laban sa mga kaso. Never magre-resign yan. Kaya nga may impeachment eh. Kapag ikaw ay tiwali, idadaan ka sa proseso ng impeachment para matanggal ka sa posisyon na yan. Yun yung purpose ng impeachment. Hindi lahat ng posisyon ay impeachable. Yung matataas na posisyon lamang ang impeachable. Kaya may impeachment. Kaya I don't agree doon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng impeachment dahil mas pagtuunan na lang doon ng pansin yung mas mga importanteng bagay. May ibang tao naman na pwedeng magtuon doon. Hindi naman lahat ng tao ay matututok na doon sa impeachment. Hindi na naman ibig sabihin na once mag-proceed yung impeachment trial, wala nang mangyayaring ibang trabaho. Hindi ganun yun. Kasi kung hindi mo gawin yung impeachment na yan, hindi nag-enjoy lang si Sara Duterte dyan. O, gagawa ulit yan na kung ano-ano mga gusto niyang gawin. Diba? Total, hindi nyo naman ako kayang i-impeach eh. Total, wala naman parusa sa akin eh. Diba? Walang bantay. Kaya may impeachment. Kasi yan ang ano nila. Kumbaga yan ang parusa nila once na gumawa sila ng katiwalian. Yun eh. Based on House rules, a verified complaint for impeachment either filed by a member of the House or by any citizen which is endorsed by any House member should be filed before the office of the House Secretary General and immediately referred to the Speaker. Oh, violation na sa rules yan. SecGen, may problema yan. By policy, dapat immediately i-refer mo sa House Speaker. O nasa na yan, ba't natulog yan dyan? Isang buwan na nakalipas. The same House rule said that Speaker would then have it included in the order of business within 10 session days from receipt. Sige, sabihin natin nagbakasyon. Intindihin natin, nagbakasyon ka coffee. Nag-Christmas break. O sana ngayon, pausarin nyo na yan. The impeachment complaint will be referred to the Committee on Justice within 3 session days thereafter. The first verified impeachment complaint against Duterte endorsed by Akbayan Party List Representative Percy Sendanya was filed on December 2. 1 month after naka-coffee. Sana umusad na yan kasi wala, tawanan sila dyan. Pakinggan ang sinasabi ng taong bayan, impeach Sara. Diba? Period. Tapos ang problema. Kung hindi siya mai-impeach, may pagtatanggol niya yung sarili niya, good for her. Diba? Sa Senado, yung pagtanggol niya, hindi pabor sa kanya yan. Pero gawin natin yung trabaho natin, yung mandato natin. Diba? I-address yung impeachment complaint na yan dahil mandato ng House of Representatives yan. Kayo ka-coffee, i-pressure nyo yung mga representatives. Make sure na yung kanilang stand is stand ninyo, stand ng constituents, hindi stand ni Duterte. Lalo na yung mga representatives, mga kinatawan na pro Duterte. Tingnan ninyo, baka hindi yan yung stand ninyo. Dapat yung stand ninyo yung masusunod. Kaya nga sila representative kinatawan baka hindi nila ginagawa yung trabaho nila. O siya, sige ka-coffee, komento ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment box. Sa taas, nasa comment section, baba o ka-coffee. Like and follow sa Facebook, na YouTube, subscribe, hit na rin po yung notification icon. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayo panig ng daigdig. Bye-bye.